Good day, everyone. Today I will go into interview three person in different age categories, which is 9 years old below, 10 to 39 years old, and 40 above. So now, let's proceed to the first person. So good morning, everyone. I have here my interviewee is just a kid. So dong, hello kung ilaila sa kagalingon dong ari sa camera. I am G. I am GJ. Pila edad din mo dong, pila edad din. 9 years old. So, ang kanida atong interviewon karon kay yung edad kay kuan sa 9 years old. So, dong kanang naway basa nga story dong aya. Palog lang og kanang wan, palog lang og sabot dong aya. Paminaw sa akong story dong kay kuan na ba ni. Taas-taas pa ni gamay. So, akong story kay in Europe, a woman was near death from cancer. One drug might save her, a form of radium that our druggists in the same town had recently discovered. The druggist was charging $2,000, 10 times what the drug cost to him. And the sick woman's husband hence went to everyone he knew to borrow the money, but he could only get together about half of what it cost. He told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper or let him to sell it cheaper or let him pay later. But the druggist said no. The husband got desperate and broke into the man's store to steal the drug for his wife. Should the husband have done that? Why? Sa akong binasaygon dong, sa Europe na babae nga may sakit na cancer ba. Yeah, grabe na kayo yung sakit na cancer ya. Ang pangalan sa asawa kasi Hens. Si Hens, paghibaw niya nga naay sakit ang iyang asawa kaya nangita sa pagi. Asa sa mitag tambal ana. Ya sa katong nga lugar naay usabot ka lalaki nga naay tambal para sa cancer. Pero kato nga tambal para sa cancer kay mahal man kay ito ba? $2,000. Mahal ka $2,000. Ya. Paghibaw ni Hens, kana si Hens, pana na sa babae ka kanay cancer mo. Pagkibaw niya nga, mahal kayo ang tambal. Nang huwam sa kwarta sa mga kaila. Mo to, bisa nang huwam sa kwarta sa iyang mga kaila kay ang kwarta nga iyang natigom. Ang kwarta nga iyang natigom sa iyang mga hinuwaman sa mga kaila ba kay dili gapon sakto ba para palit og tambal. So ang ibuhat sa ni Hens pana sa babae kay iya na lang gihangyo ang atong tagiya sa tambal nga pwede ba niya paliton sa barato lang. Pero ang katong tagiya sa tambal wala man ni sugot. Pero si Hens ni napakiluay gapon si Hens nga dapat na pwede ba niya paliton ang tambal sa barato lang. Pero wala man jud ni sugot ang tagiya kay mahalay kuno. So ang gibuhat ni Hens iya na lang gikawat ang katong nga tambal. So ang pangutana dre dong ang question number 1 kay should Hens steal the drug why not? Ako minisayon. Dapat ba nga gikawat ni Hens ang tambal? Nganong ya, nganong dili? Para sa mo, unsay mong tubag? Dili. Nganong Wala sakto. oh, dili sakto kay ngano man to? Nakasaos Ginoo. So imong tubag kay dili sakto kay makasas Ginoo. So wala na kailangan ikapuno dong or wala sa mga sige lamat. Sa ikaduhang pangutana dong, if Hens doesn't love his wife, should he steal the drug for her? Why or why not? Kung dili na love ni Hens ang iyang asawa, iya pa tong paon ang tampal nganong di yo, nganong o. Dili kay di niya love yung asawa. So dili niya love ang asawa mo niya paon niya. Wala na kailangan ko ano. Para sa mo kung dili ani mo love mo asawa, unsa man ko? Di na lang. So dili na ko aton niya. Dili niya love ang asawa. Sa iya po. Makasaya ka mo niya. Sige. So, maora to kasulti sa bata. Okay, kusita sa sunod nga atong interview. Okay, kaya salamat nga. Okay, nice. So, good morning everyone. I have here my interviewee. So please, sir, introduce yourself. My name is Tristan Ray Itang. I'm 19 years old. So, sir, I have heard a story about a wife and a husband, and this story have also two corresponding questions. So I want you to please listen carefully and pay attention. So let's start.
In Europe, a woman was near death from cancer. One drug might save her, a form of radium that a druggist in the same town had recently discovered. The druggist was charging $2,000, 10 times what the drug cost him to make. The sick woman's husband, hence, went to everyone he knew to borrow the money, but he could only get together about half of what it cost. He told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper or let him to sell it cheaper or let him pay it later. But the druggist said no. The husband got desperate and broke into the man's store to steal the drug for his wife. Should the husband have done that? Why? So, the first question, sir, is should hens steal the drug? Why or why not? Para sa ako, pag stay niya sa pagkawat niya sa ng kuan tambal is basta ko kay kuan gid ganang dili Dili. Okay. Ganong para sa master, ganong dili man. kay og useless gyapon niya pagkuha sa tambal ko do kanang nakuha niya ang tambal Oo. yan na nakuha siya asawa Oo. na okay na niya. Oo. Wa mo gyapon gamit kay di mo gyapon lang mag-uban kay siya mapriso niya yung asawa bitaw is nasa balay. Mm. What if ko ate kanang luyan ayo siya pero di kay ingon nga makatrabaho si tarong kay Mm. tungod kay naagian lagyan ng kuan sakita niya. Mm. So wag gyapon useless gyapon niya pagkawas sa kanang kuan Mm. sa kanang Sa tambal. sa tambal. Oo. Ang ikadwa nga question, sir, kay if Hens doesn't love his wife, should he steal the drug for her? Why or why not? Kuan. O di gyapon niya love kasi gusto lang siya nga makaluwas og kuan bitaw kay nabi say kaagi. Oo. Basta wa kuan pwede niya nga yung iluwas ang yung kuan kanang asawa bisag di na niya love kay siyempre ikaw bana na asawa mo example ikaw na sitwasyon ni Hens Oo. so kuan gyapon na may kaagi ra ba kaagi niya di sabi lalim nga magtan-aw ka ba niya kahit makakamta nga di na niya dili ka niya love si kuan yung asawa Mm. pero namo say kaagi gud isu sa kay ba magayamdum lang amo ni maluwi sad pero pwede niya isave yung asawa nga bisag di niya love na. So, in short, sir, ang imong summarization na ni kay dapat yun yung kuwato ng ang tambal. Bisag dili na niya love para mas luwas lang. Pwede. Oh, sige. So, mora sir, wala na kay like kapuno. Wala na. Oh, sige sir. Salamat sa imong tubag. Nindot ang tubag, eksakto ra, nahatag rin mo ang kanang idea sa imong mga answer. So, salamat kay sir. Good luck. Problem. Everyone, I have here my interviewee. This is my grandmother. She is 73 years old and her name is Anyana Nogas. So, padayon to sa kanang story. In Europe, a woman was near death from cancer. One drug might save her, a form of radium that a druggist in the same town had recently discovered. The druggist was charging $2,000, 10 times what the drug cost him to make. The sick woman's husband, Hens, went to everyone he knew to borrow the money, but he could only get together about half of what it cost. He told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper or let him to sell it cheaper or let him pay later. But the druggist said no. The husband got desperate and broke into the man's store to steal the drug for his wife. Should the husband have done that? Why? So, akong binasay una ang story kay naay babae nga naay cancer. Grabe na kay lala na kay ang cancer. Ang pangan sa bana ng babae kay kuan si Hens. Dito nga lugar na naay na legal tambal sa cancer. Mahal kayo, tag $2,000. Kung ang ana $2,000 sa Pilipinas, 116,000 na mahal kay na. Ni ato pagkibaw ni Hens nga naitambal nga anang kuan mahal kayo nanguwam sa kwarta siya makaila bisan na nakawam sa kwarta dili man gyapon sakto ang kwarta ba para mapalit ang nga tambal mahal man kay ito nga tambal
nato si Hens sa namaligya tambal nga pwede ba palito niya brato. Nana namaligya nga dili pwede kay malugi sa kay mahal kay tambal niya palito no brato. Ya sa kadesperado ni Hens nga maayo yang asawa. Iya nagpakiliw sa iyang yang nga pwede gid ba niya bayaran lang ang kwarta og kanang paliton lang sa brato ba kundi kung dili niya mabayaran tanan pwede ra ba nga kanang sa sunod lang ang uban nga iyang ibayad. Pero ang katong tag-iya wala ang gid sa nisugot kay man mahal gid kuno tong nga tambal. So si Hens nga gusto niya mabuhay ang asawa nga kay matyo na sa cancer ni sekreto sa adto sa tindahan sa tag-iyas tambal og iyatong gikawat. Ya ang pangutana diri kay dapat ba nga kawaton ni Hens ang tambal nganong nganong dili. Dapat gid kay kuan man para kaayuhan sa iyang asawa. Kay kuan bitaw tinarong ang iyang kuan dili man siya pahuwam. Napugos na lang siya pagkawat kay aron sa kalibrihan sa iyang asawa. So ang ikaduhang pangutana na kay kung wala nagihigugman ni Hens ang iyang asawa, dapat pa mga kawaton niya ang tambal nganong nganong dili. Kawaton nang gihapon niya tungod sa kaluoy sa atong babayhan na. Kay wa man siya ikapalit yun kay kawaton lang niya aron ayaw to kay naluoy man siya ato. Lahi man paghigugma, lahi pong kaluoy. So, ay matubag na kawaton niya. Kawaton. Sige. So, maura to, diyan salamat. So, according to the answer of the first person that I have interviewed, his answer was if he will the husband of the wife, he would not stole the medicine or the drug because according to it is bad and it is prohibited by the rule of our mighty God, which is stealing is bad. So his answer falls into the level 1, the pre-conventional morality. Stage 1, punishment and obedience orientation. So the kid is aware of the punishment and he wants to obey the rules that are given in our society. So stage 1, punishment and obedience orientation. Children believe the rules are fixed and must be obeyed to the letter. Morality is external to the self. And for the next person that I have interviewed, which was the 19 years old boy, his answer falls under the level 2 conventional morality or the stage 4, maintaining the social order. The individual becomes more aware of the rules of society on a broader scale. As a result, they become concerned with obeying laws and maintaining the social order. Kay katoy answer gid kay kuando siya na bisa na nagkasakit niya ang iyang asawa, dili jud sa gusto nga mo supak sa gihatag nga rules sa society, which is ang pagpangawat kay kanang dili prohibited man sa duha kay nahog siya sa level 2 conventional morality ari sa stage 4 kay maintaining the social order. So ganahan niya ba nga i-maintain to ang social order nga bawal ang mangawat. So mas iya jud gi pairal kung usa jud ang sakto kay mas iya man concern man gid siya sa sa pagsunod sa atong mga batas sa atong laws o maintaining the social order. Muna nahog ang answer sa level 2 conventional morality. And for the last person that I have interviewed, which was the 73 years old grandmother, her answer is a contradicting part. His answer is a contradict of our law because ang iyang answer kuan siya nahog sa level 3 post-conventional morality sa stage 6 universal principles. People develop their own principles of morality even if they conflict with society's laws. These principles must be applied to every individual equally. So, ngano nakasulti ko na kay ang katong gisulti sa 73 years old nga grandmother na ako kay kuan
nisupak siya sa social order nga nasa tong kwan atong nasod or unsay yata nga order or rules nga giibutan ra nisupak siya wala siya ni contradict siya sa bawal ang pagpangawat kay ni contradict siya kay para lang daw maluwas ang kinabuhi sa asawa. So mong nahog siya sa stage 6 kay universal principles kay kwamsa ng balag na ay conflict sa society sa mga society nga laws o mga social order mas pilion pag niya nga maluwas ang kinabuhi sa asawa mo to mong nahog siya sa level 3 or post-conventional morality. So that's all. So based on what I have noticed about their respective answers kay samtang nagkadako ta, samtang nagkatubo ang edad, ang mindset sa usa ka tawo kay nagkausab sa from just a kid nga innocent kaya gusto ka mo kanang musunod sa value gid samtang magkadako ta nga mas naganamana mo ka widen ang imong perspective ug understanding mas gi-value nimo kung usa joy sakto para sa imoa kaysa sa mga unsay gi set nga standard sa ato ang community o samtang nagkadugay ka diri sa community o samtang nagdako jud imong edad kay kadyo kay imo ang decision nga imo gi masunod kung unsa joy sa para sa imo sakto. So first sa atong bata inosente pa ya ikaduha sa atong teenager murag nasay dili ra sa innocent kay nanam si buod gidana gid na si boss sa third katong tiguang atong 72 years old na nasay universal principles nga nanagisay ang kaugalingon ba nga mas pilion pa niya ang value sa kinabuhi kaysa sa value sa pagsunod sa mga laws or ang mga social order dito sa atong community. So that's all. Thank you.